good morning. Live pa rin po tayo napapanood ngayon sa ating social media accounts sa Facebook at YouTube channel ng UNTV. At good morning, Kuya. It's Monday morning. Start your day right. Huwag po natin makakalimutan palagi ang una sa lahat na dapat natin gawin, magpasalamat, magtagubilin, humingi ng gabay para sa atin pong mga paggawa. Mula po sa Pilipinas, isang pagbati ng good morning. It's time to rise and shine. Mamaya po, sasamahan din tayo ng ating pong mga kapatid sa Rosario Cavite, MCGI Rosario Cavite Chapter para alamin din natin naman sino po ang ating mga sasaklolohan at sa tulong ng Panginoon ay atin po namang ibigyan ng kahit na papaano ay munting ayuda. Samantala, kung gusto po ninyo makontrol ang inyong mga paggastos pero malalas ay lumalabas kayo, umaalis. Alam niyo po ba na meron kayong pwedeng gamitin na maaaring hindi nyo lang napapansin, naladala nyo palagi. Yan ang inyong mga cellphone para subaybayan ang bawat lumalabas o inilalabas ninyong piso. Alamin natin po dito sa ating Easy Lang Yan. Alam mo ba kung magkano ang nagastos mo noong nakaraang linggo? Kung hindi mo agad masagot, malamang may tumatagas sa budget mo. Maraming tao ang gustong mag-ipon, pero hindi nila alam kung saan napupunta ang pera nila. At kung hindi mo alam kung saan napupunta ang pera mo, mahirap itong kontrolin. Step 1. Gamitin ang Notes app ng cellphone mo. Hindi mo kailangan ng mamahaling app o komplikadong spreadsheet. Pwede nang magsimula sa simpleng Notes app. Ang mahalaga, nagsisimula kang mag-record. Step 2. Itala agad ang bawat gastos. Kape, pamasahe, grocery, or online shopping. Kahit maliit na halaga, ilista agad. Kapag sinabi mong mamaya na lang, kadalasan nakakalimutan na. Step 3. Lagyan ng kategorya ang bawat gastos. Halimbawa, pagkain, pamasahe, bills, at luho. Kapag may kategorya, mas mabilis mong makikita kung saan napupunta ang pera. Step 4. Maglaan ng 5 minuto bawat linggo para mag-review. Tingnan kung saan pinakamalaki gumastos. Minsan, hindi pala malalaking bagay ang problema. Madalas, maliliit na gastos na paulit-ulit. Step 5. Magtakda ng spending limit. Halimbawa, 500 piso lang para sa pagkain sa labas ngayong linggo. Kapag may limit, mas madaling pigilan ang impulsive spending. Secret tip! Pero ito ang hindi ginagawa ng karamihan. Sa katapusan ng buwan, tingnan ang top 3 pinakamalaking gastos mo. Tanungin ang sarili kung kailangan ba talaga ang mga iyon. Diyan nagsisimula ang mas matalinong paggastos. Bonus hacks. Gumamit ng color coding para sa bawat category. Mag-set ng weekly reminder para sa expense review. At kung gumagamit ka ng e-wallet, i-download ang transaction history mo. Kapag nakikita mo kung saan napupunta ang pera mo, mas madali mo nang makokontrol ang budget at mas madali ka na rin makakapag-ipon. Tandaan niyo ito para masimulan mo na ang expense tracking ngayong linggo. At i-share mo ito sa mga kakilala mong laging nagtatanong kung saan napupunta ang kanyang pera. Dahil dito sa Easy Lang Yan, Mga bagay na akala mo mahirap, pinapadali natin. Easy lang yan! Sa atin naman pong Wonders of Creation. Kung tayo ay nakapunta na sa mga zoo, nakikita natin ang isang nilalang na mahaba ang leeg. Hindi lang basta mahaba, napakahaba. Ito ay ang giraffe. Hindi lang po ito kakaiba sa itsura, meron ding mahalagang gamit ito sa kanila pong pamumuhay. Panoorin natin sa ating Wonders of Creation. Sa malawak na kapatagan ng Africa, may isang nilalang na agad mong mapapansin. Hindi dahil sa laki at bilis nito,
kundi dahil sa napakahaba nitong leeg. Meet the giraffe, the tallest animal in the world. Ang giraffe ay maaaring umabot ng mahigit 5 metro ang taas, with its neck measuring approximately 2 meters in length. Its neck consists of 7 bones in total, parehong bilang lang ng buto sa leeg ng tao. Ang kaibahan lang, mas mahaba ang bawat vertebra ng giraffe kaysa sa ating mga tao. Pero bakit nga ba napakahaba ng leeg nito? Ayon sa mga siyentipiko, ang pinakamalawak na tinatanggap na paliwanag dito ay ang kanilang feeding advantage. Dahil sa kanilang mahahabang leeg, naaabot ng giraffe ang mga dahon, bulaklak, at mga sanga sa matataas na puno. Lalo na ang acacia trees na hindi kayang maabot ng karamihan sa ibang hayop. Hindi lamang para sa pagkuha ng pagkain ang pakinabang ng mahabang leeg ng mga giraffe. Mahalaga rin ang mahabang leeg ng giraffe sa pakikipagkompetensya ng mga lalaki para sa kapareha or mate. Ginagamit nila ang kanilang mga leeg sa isang labanan na tinatawag na necking. Sa labanang ito, ang mas mahaba at mas matibay na leeg ay nagbibigay sa kanila ng mas malaking pagkakataon na manalo at makapagparami. The neck of a giraffe is also useful as a lookout defense. Mula sa malayo, mas madali nitong namamatahan ang mga predators tulad ng leon. Dahil dito, mas maaga itong nakakaiwas sa panganib. At kung minsan, nakikinabang din ang ibang hayop na sumusunod sa kawan ng giraffe. Sa unang tingin, parang imposibleng gumana ang katawan ng giraffe. Ngunit bawat bahagi nito ay may kahangahangang disenyo. Ang puso nito ay tumitimbang ng humigit kumulang 11 kilo at napakalakas upang maipadala ang dugo hanggang sa utak na nasa mahigit 2 metro ang taas. Bukod pa rito, ang giraffe ay may special system din ng mga ugat at valves para protektahan ang kanyang utak sa tuwing yumuyuko ito para uminom ng tubig. At alam niyo ba, di lang leeg ang mahaba sa giraffe. Mahahaba rin ang kanilang mga pilikmata na nagsisilbing proteksyon laban sa matutulis na tinik ng akasya at sa alikabok. And even like the fingertips of men, walang dalawang giraffe ang may eksaktong magkaparehong pattern ng mga batik sa kanilang balat. Sa kabila ng laki nito, kilala ang giraffe bilang isang mahinahon at mapayapang hayop. Ang mga inang giraffe ay maalaga sa kanilang mga anak at ilang oras lamang matapos ipanganak, kaya nang tumayo at maglakad ng isang baby giraffe. Ang napakahabang leeg nito ay hindi basta kakaibang katangian. It's useful for adaptation in feeding, competing for a mate, and defense. Ang giraffe ay nagpapaalala sa atin na ang bawat nilalang sa kalikasan ay may sariling papel at natatanging kakayahan. This animal is indeed a wonder of creation at isang malaking palatandaan ng kadakilaan ng Diyos na may likha ng lahat. Salamat sa Diyos! Siguro po ay nadinig nyo na ito sa maraming mga kababaihan, yung tinatawag nilang myoma. Ito po ay isa sa mga karaniwang kondisyon na nararanasan ng mga kababaihan at minsan ay wala po itong nararamdamang sintomas. Ano nga ba ang tawag dito? Ano ba ito? Ano ba nakapaloob dyan? Kailan ba dapat tayong magpatingin? Panoorin niyo po sa ating Now You Know. Marami sa mga kababaihan ang nagkakaroon ng myoma, pero hindi lahat ay nakararanas ng sintomas. Pero ano nga ba ang myoma? Bakit ito nabubuo? At kailan ito dapat ipasuri? Ang myoma o uterine fibroid ay isang hindi cancerous na bukol na tumutubo sa loob o paligid ng matres.
Karaniwan itong lumalabas sa mga kababaihang nasa reproductive age at maaaring isa o marami ang tumubo. Ilan sa mga sintomas na maaaring maranasan ay ang malakas o matagal na pagkakaroon ng regla, pagsakit ng puson, madalas na pag-ihi dahil sa pressure sa pantog, pagkaramdam ng sakit habang nakikipagtalik, at hirap mabuntis sa ilang kaso. Mas mataas ang posibilidad na magkaroon ng myoma sa mga kababaihang nasa edad 30 hanggang 50 taong gulang. May family history ng myoma, overweight o obese, at may mataas na level ng estrogen sa katawan. Para matukoy kung may myoma, maaaring isagawa ang pelvic examination, ultrasound ng matres, MRI kung kinakailangan, at iba pang pagsusuri depende sa rekomendasyon ng doktor. Hindi lahat ng myoma ay kailangang gamutin. Kung maliit at walang sintomas, maaaring regular lamang itong bantayan kung may mga pagbabago. Ngunit kung nagdudulot ito ng matinding pagdurugo, pagsakit ng puson o problema sa pagbubuntis, maaaring irekomenda ang gamot o surgery. Kung may iba pang nais malaman tungkol dito, makatutulong kung magtatanong sa pinakamalapit na health professional sa inyong lugar. Bango na po doon sa mga merong appointment o kaya baka may mga nakaligtaan kayo, check nyo po ulit. Baka meron po mga kailangan kayong harapin ngayong araw po ng Monday. It's already 6:56 in the morning, Philippine Standard Time. Sa panahon po ngayon ng social media, alam nyo yung mga post, mga comment, pwede po yung makabuo ng maganda o hindi magandang impresyon. Pero paano nga ba makabubuo ng professional reputation online? Panoorin nyo sa atin pong You Can Do It. Marami sa mga first impressions sa atin ngayon ay nangyayari na online at hindi sa in-person na pagkikita. Aminin, kapag may taong curious ka kahit hindi mo pa nakikita, hindi ba't ang una mong ginagawa ay hanapin at i-stalk sila online? Bago ka pa makilala ng personal, maaaring profile mo, posts mo, o comments mo na ang unang makita ng ibang tao. Kaya paano nga ba makabuo ng magandang professional reputation online? Mag-isip bago mag-post. Cliché man pakinggan pero tama pa rin ang linyang think before you click. Bago mag-upload ng larawan, video o komento, tanungin ang sarili, magiging proud kaya ako rito pagkalipas ng 1 taon? Tandaan na ang internet ay may mahabang memorya at ang lahat ng ipopost mo ay magiging bahagi na ng iyong digital footprint na maaaring magtagal ng higit kaysa sa iyong buhay. Magbahagi ng mga bagay na nagbibigay ng value. Hindi kailangang puro achievements ang iyong i-post. Maaari kang magbahagi ng natutunan mo, isang magandang insight, o isang karanasang nakatulong sa iyong paglago bilang tao. Ayon sa Harvard Business School Online, ang authenticity ang nagtatayo ng tiwala sa online presence. At kapag ang iyong ibinahagi ay tunay na nagmumula sa iyong karanasan at kaalaman, mas naaalala ka, mas tinatangkilik at mas nagiging credible sa mga mata ng ibang tao. Maging magalang sa online interactions. Minsan, mas madaling magsalita ng masakit kapag tayo ay nasa likod ng screen. Ngunit ang paraan ng ating pakikipag-usap online ay refleksyon pa rin ng ating pagkatao. Hindi kailangang sang-ayunan ang lahat, pero maaari tayo makipag-usap ng may respeto. Maging consistent. Ayon sa MDPI Business Management Journal, ang 3 pinakakritikal na dimensyon ng isang malakas na personal brand ay ang visibility, credibility, at differentiation. Ibig sabihin, kailangan makita ka, mapagkakatiwalaan ka, at may natatanging maaalala sa iyo. At magagawa mo ang 3 ito kung consistent na gagawin ang lahat ng mga tips na ito.
Hindi naman mahirap, di ba? Sa awat paggabay ng Diyos, you can do it. Atin na pong puntahan ngayon ang ating mga kapatid naman sa Rosario, Cavite at alamin natin sino po ang ating sasaklolohan. Kasama po ang members ng Church of God International o MCGI. Bakibalita tayo kay Brother Edmund Nocon. Good morning, Brother Edmund. Rise and shine. Magandang umaga po, Kuya Daniel! Magandang umaga rin po sa lahat ng ating mga kasambahay na nakatutok ngayon sa ating programang Rise and Shine. Narito po tayo ngayon sa Bagbag Elementary School, dito po sa Rosario, Cavite, kasama ang mga miyembro ng Member Church of God International o MCGI mula po sa munisipalidad ng Rosario, kung saan nagsagawa po tayo ng free haircut at feeding program para sa ating mga kababayan. Sa pagtutulungan po ng mga kapatid sa MCGI at ng ating mga masisipag na mga volunteers, napagkalooban po ngayong araw ang ating mga kababayan ng libreng gupit at mainit na almusal bilang munting pagpapakita ng pagmamalasakit at pag-ibig sa ating mga kapwa. Narito po, Kuya Daniel, ang bilang ng mga napaglingkuran natin ngayong araw. Sa free haircut po ay 30 na katao, feeding program ay 250 na katao. Sa kabuuan po ay 280 ang atin pong mga kababayang napaglingkuran ngayong araw sa awat tulong ng Diyos. Kasama po natin ngayon ang punong guro ng paaralang ito. Magandang umaga po, Dr. Frederick Decena. Ano po ang inyong masasabi tungkol sa isinagawang free haircut at feeding program dito sa inyong paaralan ngayong araw? Magandang umaga po sa ating lahat. Mula po sa Paaralang Elementarya ng Bagbag, nagpapasalamat po ako kay Kuya Daniel Rason at sa MCGI sa kanilang malasakit sa komunidad. Sa mga programang pagkawanggawa at serbisyong pangkomunidad tulad ng mga libreng gupit, feeding programs at iba pang outreach activities. Ang libreng gupit at libreng almusal na ipinagkaloob sa aming mga mag-aral ay malaking tulong hindi lamang sa kanilang pangangailangan, kundi pati sa pagpaparamdam ng pagmamalasakit at pagmamahal sa kapwa. Tunay na naging masaya at makabuluhan ang karanasang ito para sa aming mga mag-aral. Maraming salamat po sa MCGI. Naway magpatuloy ang mga programang katulad nito upang mas marami pang mag-aaral ang mabiyayaan. Dalangin namin na patuloy kayong pagpalain ng ating poong may kapal. Maraming salamat po. Ayan po, Kuya Daniel, isang simpleng gawain ng pagmamalasakit na nagdulot ng saya at tulong sa ating mga kababayan. Patuloy po namin isinasabuhay ang pag-ibig sa kapwa sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Dahil MCGI cares, MCGI shines. To God be the glory! Balik po sa inyo, Kuya Daniel. Maraming salamat po sa Diyos. At sa pagkakataong ito, tayo po nagpapasalamat din sa lahat ng ating mga kapatid dyan sa lugar po ng Rosario, Cavite. Sa linyong lahat, salamat po sa inyong partisipasyon at sa patuloy na ating pakikipagkaisa para tayo po maging maliliit na kasangkapan na ang kabutihan ng Panginoon ay makarating sa ating mga kapwa-tao. Salamat po. Keep on shining and keep on caring. At lagi ang ating laging sinasabi, mananatili pong sa Diyos ang lahat ng karangalan at ang pinakamataas na pagpupuri magpakailanman. Tunghayan naman natin ang kwento po ng kasipagan ng isang dating ahente ng hardware na ngayon ay may sarili ng negosyo at water station upang maipangtaguyod sa kanyang pamilya. Kahit mahirap, huwag susuko, laban lang. Ayan, i-deliver natin yung company. Ako po si Saturday Agapay
44 years old, nakatira sa Imo City, Cavite. Ang trabaho ko dati, isa po akong nagtatrabaho sa construction at nag-junk shop po ako. Then after for 1 year, may nakilala ko isang kaibigan. Pumasok ako sa isang tindahan ng electrical supply na taga-linis o taga-utusan doon. Doon po ako nagtatrabaho, bali halos isang taon. Habang tumatagal, nag-aaral din akong pag-aahinte. Kasi nakikita ko sa aking mga kasama na okay naman ang trabaho nila, talagang kumikita. Nag-aaral talaga ako habang dumating ang panahon na nag-hire yung boss ko ng nag-hiring ng ahente. Ginanap ko na rin po opportunity na ako na nagsabi ng boss na mag-apply ako, itry ko. Tinanggap lang po ako ng boss ko. Ang trabaho doon ay ahente ng mga electricals. Hanggang tulong ng Panginoon, naging successful ang aking pag-ahente. Natulungan ako at naturuan ako ng mga kasama ko. Then hanggang natuto po ako magtrabaho ng ahente. Then yun, tuloy-tuloy na po hanggang 2011 doon ako sa amo ko. Then after noon, nagka-problema din ako. May nag-offer sa akin na mag-abroad sa Saudi. Green-up ko rin po yun doon sa kaibigan ko. Nagpaalam ako sa amo ko. Sabi ko, boss, magpaalam ako mag-abroad po ako sa Saudi. Yun, pagkakataon na yun, nanghihina yung amo ko. Sabi ko, bakit ka mag-Saudi? Ay, magkano lang ang Saudi? Samantala dito, mas malaki pang kita mo. Tinuloy ko pa rin yun. Pinayon na ako ng boss ko. Hanggang tinuloy ko, nag-ayos ako ng mga papilis. Buntis si Mrs. nung panahon na yun. Gusto ko parang nalito na rin ako sa trabaho kasi parang naboring din ko sa trabaho kong ahente. Rinay ko mag-abroad. Yung paalis na talaga ako, kompleto na paalis na ako pupuntang Saudi. Nagdadalawang isip na ako nung panahon, isang araw na lang. Iniisip ko yung sinasabi ng amo ko, bakit naman ako alis kung malaki makikitain dito sa pag-ahente ko ng mga electrical supply sa mga company. Tapos, yung misis ko rin, aalis ako buntis, malapit ng mga anak. Kaya hindi ko na po tinuloy yung pag-abroad ko sa Saudi. Nag-decide na po ako hindi ko ituloy. Gulong-gulo ako noon. Gusto kong bumalik sa amo ko, nahiya naman ako. Hindi ko talaga tinuloy. Isang araw, wala na talaga akong choice. Doon na rin ako sa kaibigan ko, dating ahente rin. Doon na lang ako nag-try sa kanya lumaway to apply. Yung tinanggap naman ako, okay naman, isang taon lang din ako, hindi rin ako tumagal dahil hindi magandang namin usapan sa pagkitaan. Nag-decide na talaga ako sa sarili ko na magsulo na lang din. Kaya yun, kumuha ako ng permit, nagsulo ako ng ko ng pangalan ng business ko. Naghanap ako ng financer, sa mga kapatid ko, sa mga kakilala ko. Awat tulong ng Diyos, nakakuha ako ng permit. Kasi simula noon yung Agapay Enterprises dati, itinayo namin yung mag-asawa, kami dalawa talaga. Nung tuwang-tuwa talaga ako nung nagkaroon kami ng permit. Sarili ko ito na yung pangarap namin. Sinipagan ko talaga kung anong natutunan ko sa trabaho ko, ibinuhos ko hanggang isang araw. Yun na, may mga kliyente na kami, nagpapasalamat ako sa Diyos. Ayun, awat tulong ng Diyos, tuloy-tuloy na. 2011 hanggang 16, nagbago ang pangalan ko dahil nagbago pa lang trading name kasi na kami, hindi na enterprises, ginawa ko ng SEC dahil hindi na pwede. Lumaki ang company ko awat tulong ng Diyos. Ginawa ko SEC, ginawa ko ng Agapay Trading and Services. Nung pandemic pala, napakaraming pagsubok na dinaanan namin dahil halos walang nag-ooperate, di ba? Hindi namin alam gagawin. Akala ko malulugi kami, mag-close. Panalangin na lang po talaga sa Panginoon Diyos. Halos isang taon yun, walang kita Kaya hirap na hirap kami noon. Nagpag-isipan namin, nag-dealer kami sa isang tubig-tubigan. Kasurvive lang kami hanggang bumalik sa normal naman. Bumalik yung business. Yun, nagpapasalamat ko sa Diyos na bumalik din yung mga customer. 2017 po pala, nagtayo rin ako ng machine shop. Katuwang din yun sa trading ko. May mga item na machining. Pinapamamachine ko sa labas. Kinuwenta ko sa buong taon. Halos makakabili na rin ako ng machine. Nag-decide kayo, nagsarili ako ng machine shop. Bumili ako ng machine. Mga project ko sa trading, ng machining, doon ko na binabato sa sarili ko na. Kaya ganun po, awa na na-establish na po namin mag-asawa. Meron naman talaga kaming customer. Talagang pinupursige namin na magkaroon kami ng customer na stable. Pinupursige din namin na magkaroon ng sariling pwesto. Pinag-anuhan talaga namin ng mag-asawa ng misis ko na makakuha kami sa sariling pwesto para wala na kaming problema sa renta. Yun, itong trading, sariling pwesto din namin at saka yung machine shop, saka sa tubigan. Tulong ng Panginoon yan. Ang may papayo ko lang, di ba, magsipag lang talaga po, masipag sa mangarap. Talagang kung anong pangarap mo, kailangan dublihin mo sipag mo kasi para din sa pamilya mo, sa sarili mo yun Pero kailangan talagang may gawa yun Kailangan may goal ka Kasi lalo na kung papasok ka sa isang business, anuhin mo yung kung ano talaga ang lahat ng sekreto doon. Ang sekreto lang mo talaga doon talaga sa business talaga. Maging masipag ka sa
sa pag-aano ng mga client. Tapos siguro lakas ng loob, alamin mo yung mga binebenta mo para pagdating sa kliyente, alam mo yung mga sasabihin mo. Naman talaga kung anong trabaho mo, yun ang pag-aaralan mo talaga. Unang-una, panalangin na sana samahan ka ng Panginoon Diyos at bigyan ka ng lakas ng katawan. Hindi mo na magagawa to sa kung wala kang kasama Diyos Ako, wala naman talaga din ako. Hindi ko nga alam kung dumating ako sa sitwasyon na to Kung anong the best, yung anong best ko talaga ibinigay ko para sa pamilya, yun na lang talaga yung ko. Pamilya at sa Panginoon Diyos. Alam naman ang goal ko naman talaga. Ipagkatiwala natin sa Diyos ang lahat nating ginagawa, lakipan ng sipag at tiyaga, laban lang. Sa atin pong viewpoint, muli nagtanong tayo sa ating mga kababayan tungkol sa isang issue para alamin kung ano ang kanilang pananaw. Kung ano ba sa tingin mo ang mabuting paraan para maayos ang away o gulo sa pamilya. Pakinggan po natin ang kanilang mga kasagutan at alamin din natin ano naman ang sinasabi ng banal na kasulatan tungkol sa mga bagay na ito. Siguro ang mabuting paraan para magampanan ito or maayos, kasi siguro naman makarelate yung mga ilan dito na ang Pinoy talaga, hindi tayo lumaking mga nag-open up sa mga magulang natin, hindi tayo nag-share ng mga nararamdaman natin. May ilan, pero ako kasi sa akin, sa personal experience ko, nitong mga nakaraan, nakagaan sa loob na sa pamilya ko, pag meron kaming problema, may pinagdadaanan sa buhay, na sasabi namin sa isa't isa na pag-uusapan namin na maayos. At syempre, ang kailangan na lang dun is yung magkakaintindihan kaming pamilya. Kasi pagka hindi tayo nagsasabi ng mga nararamdaman natin, mga pinagdadaanan, talagang mahihirapan tayo sa mismong pamilya lang natin, sa mga kapatid natin, sa mga magulang, sa mga malalapit sa buhay natin. Kaya ang pinakamagandang or pinakamabuting paraan para maayos tayo ay talagang mag-usap-usap tayo, magkaintindihan at syempre dapat may pag-ibig tayo sa isa't isa. Para maayos ang gulo sa isang pamilya, dapat nagkakaintindihan kayo. Yung maliit na bagay, huwag nang gawing malaki. Tapos isa pa, yung isang membro ng pamilya, dapat meron siyang mahabang pasensya. Dapat din magsalo-salo sila or upuan nila yung problema. Pag-uusap lang naman po ang tamang paraan. Yung magandang pag-uusap sa isa't isa. Gaya ng nasabi natin na yung good communication. Tapos, yun nga po, pagpapakumbaba. Pakinggan natin ang isang idea ng isang tao. Huwag mo lang mag-interact doon. Parang, sige, lahat isa-isahin natin yung mga idea nila tapos isang pag-aayos. Saka gumawa na ng checklist kung ano yung pinaka-the best na solusyon. Para sa akin po, ang mabuting paraan po para maayos ang gulo sa isang pamilya ay magkaroon ng magandang communication sa isa't isa. Kasi po, kapag mayroon tayong maayos na communication at magandang communication, mas naiintindihan po natin yung isa't isa sa bawat sa ating pamilya. At mas naiintindihan po din natin yung mga dinadala nating problema. Kasi po may mga instances po na may kanya-kanya po tayong problema na ayaw po nating sabihin sa ating pamilya. Pag nagkaroon tayo ng maayos na komunikasyon, ay pwede nating ma-open yun sa isa't isa at magkaroon ng better understanding din po sa mga sitwasyon ng bawat isa po. Ang way po para ma-resolve yung away sa pamilya ay pagpapatawad po. Dahil isa po itong nakakalis ng galit at sama ng loob at maibalik ang pagkakaisa ng pamilya at maibalik rin ang pagsasama. Siguro magre-reflect na lang ako sa mga sana nagawa ko. Which is yung sana na practice ko yung pagpapakumbaba ng talagang pagpapakumbaba tsaka communication. Kasi sa nag-aaway kahit hindi magkakapatid, syempre iisipin niya may isa dyan na tama siya. Pares iisipin niyo tama kayo. Mas maganda na lang na may mag-step down na isa, na magpakumbaba. Tsaka communication, parang alamin mo bakit ba nagalit yung kapatid mo o kaya nagalit yung kamag-anak mo na yun. Para baka sakali, baka naman kasalanan mo din, di ba?
Kaya mas maganda yung may pagpapakumbaba tsaka communication talaga. Kasi may mga pamilya na hindi na sila nag-uusap, nag-aagawan na lang ng lupa, nagpapatayan pa sila, di ba? Mas maganda na lang yung mag-communicate kayo. Baka yung isa hindi na naman talaga kailangan yung lupa, di bigay na lang, di ba? Parang ganun. Maganda merong communication tsaka humility talaga. Yun yung makakapag-ayos. Para po sa akin, ito po ang communication kasi kapag may communication po tayo sa isa't isa, mas may papahayag po natin yung damdamin natin at mas maiintindihan din po natin kung saan po nanggagaling yung bawat panig ganun. At malalaman din po natin kung ano po yung kailangan nating baguhin para mas maging maayos pa po yung relasyon natin sa ating pamilya. Palagay ko, ang mabuting para maayos ang sigalot sa pamilya ay mapagkumbaba tayo at mahinahon tayo sa ating mga kinikilos. Kapag mapagkumbaba ka at mahinahon ang mga kilos mo, later on magiging magandang resulta ng ating sigalot sa pamilya. Ang mga hindi pagkakaunawaan sa pamilya ay madalas na nagsisimula sa magkakaibang pananaw, emosyon at paraan ng pakikipag-usap ng bawat miyembro. Ayon sa family psychology, ang mga pamilyang marunong makinig sa isa't isa, mahinahong nilulutas ang problema at naghahanap ng grounds para magkasundo ay mas nagkakaroon ng matatag at pangmatagalang samahan. Pero ano kaya ang itinuturo ng Biblia tungkol sa tamang paraan ng pag-aayos ng away o gulo sa pamilya? Merong kasing nanggugulo sa mga tao At ang pangunahing target nung nanggugulo ay ang pamilya. Yung pamilya kasi ang pinaka-unit ng society. Pagkaya nang nasira, masisira na ang sosyedad, ang tinatawag na mankomunidad. Kasi para rin yung ating katawan, pag yung isang selula, yung cell nasira, masisira yung tissue. Pag nasira yung tissue, masisira yung organ. Bawa, nag-umpisa sa bato mo, may nasirang tissue, masisira ngayon yung kabuuan ng bato. Masisira ang kabuuan ng katawan. Ang pinakaselula ng sosyedad ng tao ay ang pamilya. Yan ang target ng demonyo, guluhin ang pamilya, na pag-away-awayin ang mga tao. Meron kasing ganito sinasabi sa Santiago, Kapitulo 3, versikulo 16 at 15. Pakinggan mo. Sapagkat kung saan mayroong paninibugho at pagkakampi-kampi, ay doon mayroong kaguluhan at lahat ng gawang masama. Hindi ito ang karunungang bumababa mula sa itaas, kundi ang nauukol sa lupa, sa laman, sa dyablo. Sa dyablo pala galing yan Ang sabi, kung saan nandoon ang pagkakampi-kampi, paninibugho, mga inggit, mga selos, doon naroon mayroong kaguluhan at lahat ng gawang masama. Hindi yan ang karunungang bumababa mula sa Diyos, kundi yan ang wika ang nauukol sa lupa, sa laman, sa dyablo. Trabaho pala ng dyablo yan. Kaya yung isang pamilya na walang Diyos, ang gugulo ron, dyablo. Para naman wag magulo ng dyablo ang isang pamilya, ang sabi sa Santiago 4:7 ganito. Pasakop nga kayo sa Diyos, datapwat magsisalangsang kayo sa dyablo, at tatakas siya sa inyo. Ang kailangan ng tao para wag tayong ma-impluwensya, magulo ng dyablo, sabi ni Santiago, pasakop kayo sa Diyos, magsisalangsang kayo sa dyablo at tatakas siya sa inyo. Para palahiwalayan ng dyablo ang pamilya, kailangan yung pamilya pasakop sa Diyos. Pagka walang Diyos na sumasakop sa isang pamilya, hindi kayo tatantanan ng dyablo. Kasi kung wala yung dyablo, dapat sa isang mag-anak nagmamahalan Hindi ba? Parang sa aking pamilya, sa bahay ko, ang pangunahin kong tinuturo yung pagmamahalan Pati katulong, mahal namin. Hindi ang katulong parang kung ituring namin ibang tao.
Kung ano yung kinakain namin, yun din ang kinakain ng katulong namin. Kaya, kailangan sa isang pamilya, meron Diyos sa buhay. Pero pag nawala kasi yung Diyos, nandun na yung kaguluhan eh. Magulo na, meron ng selos, may inggit, may pagkakampi-kampi, nandun ka ang kaguluhan at ang lahat ng gawang masama, sabi ni Santiago. Sa atin pa rin pong patuloy na layunin na maipalaganap ang paggawa ng kabutihan at pagpaparamdam ng pag-ibig sa ating kapwa sa bawat pagkakataong ipinagkakaloob sa atin ng Panginoon. Muli po, isang social experiment naman ang ating isinagawa. Mga tahog tubig, sir. Pwede mga tubig, sir. May imnon, pili lang bugnaw, sir. Pwede mga tubig mo. Salamat, sir. Salamat dong, ha. Salamat kayo, ma'am. Tubig na lang uminom lagi. Sir. Oo. Napamay baon ako. May plato. Salamat kayo mo. Pwede na. Kung ang luto mo. Kanang ka? Oo, ang dili lang bugnaw, sir. Tao na tayo, baon na lang tayo, nagkao na tayo. Halaan naman ang tubig tayo. Kanang mukuan. naman na siya. Inom sako. Kuan. Nam ko ibawon. Kaon sako. Dili plus beso. Ya, beso. Salamat dong. Salamat sir. Salamat sir. Gulay lang sir. Wala makukwarta, ma'am. Salamat kang mama. Hah? Selamat guys. Mara akong baon sir. Karena aku gulay sir. Ganan. Daghan din ako murus sir. Karena sir. Selamat kayo sir. Selamat kayo. Tao rin tayo, di ba? Kung ma-experience mo na ng ganyan, mahirap din. Piling ko ako, tutulong ako. Baga hindi na ako mag-asa kung ano may kapalit. Kung gumagawa ka talaga ng mabuti, may darating talaga na pero hindi yan kailangan na i-demand mo. Kung saan naman yan darating. Kung mayroong ganyan mga tao na kailangan tulungan, karapat dapat siya tulungan talaga. Kahit sa kunting tulong lang, hanggat sa makakaya.
Salamat. Dito ka. Karon kag baboy, karne. Di ba? Ano may gulay? Di kag baboy. Isda, okay ka isda. Pwede na isda siguro, sir. Pwede ko mga eksilupin, ma'am. Ako na lang balon nun, ma'am. Kani. Ako para akong apo dito yung abot. Salamat kayo, ma'am, ha? Salamat kayo, ma'am. Salamat kayo, ma'am. Oo, na apa. Salamat, ma'am. Salamat. Sigug tanaw sa iya habaw, nabay sudan, nga nakitaan niya nga wala day sudan, motong matagaan. May experience ba yan nato nga sa takalisod niya makakita tayo ng pobre. Ano po, nagmakuha na to. Experience na to ba nga kita ingon ana, lisod kayo ba mo nang maluwi ka? Di man kamuhatag kung naa. Nang makakuan jud ka, nauna jud ka og tabang og makakita kag mga ingon ana. Aliw. Apa mo nagkamalit eh? Kuan ng San Vicente. Vicente? Ako na dito sa akong apo na lang, sir. Daghang kayong salamat, sir, ha? Kaluyan, Ginoo, sir. Ang tuwan ba, basig dahil kayo mong paminaw. Oh, salamat. Salamat kayo mo. Salamat kayo, sir. Salamat, sir. Lahat naman siguro tayo na handang tumulong kung kaya natin tumulong. Di mo talaga kailangan na baliwalain yung tao na kita mo nangangailangan. Yung mga mahihirap, tulad din natin mahihirap, nagtutulungan, siguro walang krimen o anumang kaguluhan. Gusto ko lang tumulong kasi kahit wala tayo, nag-gasloob na ako na tumulong. At huwag nating kalimutan po palagi ang sinasabi ng 3:27 ng Kawikaan. Huwag mong ikait ang mabuti sa kinauukulan pagka nasa kapangyarihan ng iyong kamay na ito ay gawin. Nagpapatuloy po ang ating sinasagawang mass indoctrination. Day 6 na po tayo mamayang gabi, 7 p.m. Philippine Standard Time. Ito po'y pag-aaral ng mga doktrina, aral ng ating Panginoong Hesukristo. At simula po sa susunod na linggo, mayroon po tayong bagong aabangan dito sa Good Morning Kuya. Isang bagong bahagi po ng ating programa na magdadala ng mas maraming tulong, mas maraming serbisyo publiko, at mas maraming kwentong makapagbibigay inspirasyon. Abangan niyo po simula August 3, God willing, 6:30 in the morning. Yan po ay dito sa ating programang Good Morning Kuya. At ang ating po namang mga public services sa Serbisyong Bayanihan ay inyo pong natutunghayan Monday to Friday, 4 p.m. Samantalang ang ating pong mga MCGI Charity Center schedules every Monday. Kagaya po ngayon, ongoing po tayo dito sa Valenzuela City. Meron po tayong iba't ibang mga libreng serbisyong ibinibigay sa ating mga kapwa-tao. Regardless ano man po ang inyong religion, ano man po ang inyong wika, lahi o kulay, welcome po kayo. Nandyan po yan sa number 22T Serrano Street, Marulas. At bukas po, Tuesday naman sa Parañaque City po tayo, ang ating MCGI Charity Center ay nagsisilbi po sa 4th floor ng 88 Square Mall, Barangay San Dionisio. Samantalang pag Wednesday, nandyan po tayo sa Quezon City sa number 35 Reliance Barangay Nagkaisang Nayon. Ang atin po namang MCGI Charity Center ay maaari ninyong mapuntahan din. Every Thursday, dyan po sa Tagum City sa Davao del Norte, ang ating MCGI Charity Center po ay nasa Acaso Compound, Barangay Apocon. Yan po ay bukas din para sa atin po mga kapwa-taong nangangailangan ng mga libreng serbisyo. Nandyan po yung iba't ibang mga medical services po natin na ibinibigay kasama optical, dental at iba't ibang bagay pa po maaari nyo mapakinabangan. At wala po kayong kailangang alalahanin na babayaran. Wala po kayong babayaran kahit na ano po dyan. Meron pa tayong kaunting libreng
pangtawid gutom habang kayo po naman ay naghihintay na maserbisyuhan. Samantalang pag Friday po ay nasa Marikina City tayo at sa Tuba Benguet. Sa Marikina po, nasa number 141 E. Rodriguez Avenue. Samantalang sa Tuba Benguet, sa 3rd floor po tayo ng Emerald Skyview Center, Barangay Poblacion sa Aspiras. Samantala, Monday to Friday, ang atin pong MCGI Diagnostic Center ay nagsisilbi ng libre pa rin sa atin pong mga kababayan dyan po sa MacArthur Highway, Barangay Sampaloc, Apalit, Pampanga. Lunes hanggang Biyernes po yan. Ang MCGI Free Store Bagak Bataan po sa MCGI Building, JP Rizal Street, Barangay Pag-asa, Bagak Bataan ay maaari po naman ninyo mapuntahan ng Tuesday and Thursday, 9 to 12 po ng tanghali. Maaari kayong makapag-claim ng mga stubs. May mga stubs po yan, yung mga meron po ng hawak na stub at gusto nyong ma-claim ang inyo po mga stub, dyan lamang po kayo magsadya sa atin pong MCGI Free Store sa Bagak Bataan. At nagpapasalamat tayo sa Panginoon. Minsan pa sa isang mabuting pagkakataon tayo po ay muling magkasalo-salo dito po sa ating programa sa Good Morning Kuya sa ating segment na Rise and Shine. Mananatili pa rin po na sa Diyos ang lahat ng karangalan at ang pinakamataas na pagpupuri magpakailanman. Iiwan namin sa inyo ang isang awiting nagpapahayag ng pagtanaw ng utang na loob sa Diyos na gumagawa ng mabuti sa lahat. Sa kanyang rendition ng awiting Salamat sa Pagmamahal. Narito po si Sister Adeline Rabulan para sa ating On a Good Note. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. To God be the glory. Good morning.